na lahat. Okay na. Yan, isang magandang araw sa inyo lahat, mga kamama. Napaka-special ng araw na to. Siyempre, parang talk show na naman tayo. Nakita nyo naman yung setup ng ating vlog. Napagbigyan tayo ng ating kaibigan na si Densi. So ngayon, nandito tayo mga kamamaw sa bahay ni Densi kasama ang kaibigan niyang si Maya. So ito, ang pag-uusapan natin dito hindi lang tungkol sa business. Siyempre, tungkol din sa buhay Canada. Kung ako, na-share ko yung buhay Canada ko nung dumating ako dito. Nandito yung dalawang ating dalaga or mga binibini para i-share nila yung buhay Canada nila. So, nandito tayo ng kay Densi ng Prince for Keeps and din kay Maya ng The XYI Paris. So, ayan, Densi, tatanong ko lang, taga saan ka pala sa Pilipinas? Taga Cainta Rizal. Oo, Cainta Rizal. Cainta Rizal. Laki ako ng Cainta Rizal, pero yung province ko, father side Nueva Ecija, tapos mother side Bulacan. Oh, I see. Oo, Bulacan. So, how long you been here in Canada? Since July 2014. Oh, I see. Galing ako sa small town. Oo, sa Stoughton. Oh, Stoughton. So, nung nag-start ka, ano yung first job mo pala? Food server. Oh, Kasi food server. ever since, kahit sa Pilipinas, food server ako sa Italianis. Una Jollibee, tas Italianis. Tapos ang kumuha sa akin, yun nga, yung amo ko sa Stoughton, which is Crossroads Inn. Tapos, tawag dito, yun, siya rin yung nagbigay sa akin ng papers. Ang dating ko dito is, parang yung dati is LMO pa LMO, tawag to na. Yeah, LMO, nominate. Actually, parang July ka dumating. July 2014. Dumating ako April 9, 2014. Oh, So, parang ilang buwan lang. So, ilang ano lang pala. Magkasunuran lang. Ayun, tapos, yun pa yung time ng recession, di ba? So, muntik pa ako hindi makapunta kasi, una, yung sa Pilipinas, hindi talaga ako yung natanggap. Second option lang ako. Yun, tapos, kumbaga parang dun sa amo ko, ayaw niya na mag-interview pa. So, kung sino yung second option niya, yun na yung kukuhain niya. Oh, I see. So, sinabihan na ako nung una na hindi na ako tanggap, ganyan. Though, okay lang naman kasi, may work naman ako sa Pilipinas nun. Nasa, I think, McDonald ako or Adobo Connection ng time na yun. Nagma-management training. Tapos, nung December, Ano pala yung mo, agency? Pala. Pax Integrated. Oh, I see. Okay. Pero, sarado na siya ngayon. Actually, nag-apply din ako doon dati. Sa Pax Integrated. Yo, sarado. Marami siyang napaalis. Actually, naman siya talaga. Legit naman siya. Kaya lang problema, parang nagkaroon lang yata ng hokus-pokus sa pagkuha ng mga fee. Oh, I see. Parang gano'n yung nangyari. So, ngayon, parang nag-iba na yata sila ng pangalan ng agency. Tapos yun, sila yung kumuha sa akin. Napunta ako sa small town. Pagkatapos noon, 2014, yan, on process yung papel namin after 3 months. Mabilis pa noong time na yun eh. Hindi katulad ngayon. Hindi katulad ngayon, sobrang higpit. Tapos, nung na-process na, ang dami pang challenges kasi, ako lagi naaabutan ng pagbabago. Ako lagi, kasi dun sa small town kasi, Kasi dun sa small town na yun, mahilig yung mga tao dun mag-DIY ng processing ng papel. Which is, nung una, hindi ko pa alam. Yung Pax Integrated kasi, kinuha nila sa amin yung papers namin. Tapos, parang magbabayad lang kami sa kanila and then sila na yung magpa-process ng papel, which is may fee din. Ngayon, nung napunta ako sa small town, parang sinabi nila, bakit magpapaayos ka pa, ganyan. Kaya mo na ayusin yung papers mo. So, nag-DIY din ako nung time na yun. Tapos, pagpasok ko dito, single ako. Tapos, hindi ko pa, si Jeff noon. Pero may nagsabi sa akin na, ba't hindi mo na common law, si Jeff? So, sabi nila, itry ko daw. Ay, share sa inyo ni Densi. Pakinggan nyo dun sa mga baguhan na gustong pumunta dito na hindi pa nila alam paano yung way of process ng mga parang mga spousal explain sa inyo. So, nung panahon niya, nung panahon ko kasi, ewan ko kung ganun pa rin ngayon, nung pagpasok ko dito, single ako. Tapos, nung may nakapagsabi sa akin na, ba't hindi mo na lang i-process din si Jeff yung, as common law? Kasi meron naman kaming, kasi ang kailangan lang yata sa pag-process ng common law, 2 to 3 evident na in 1 year, mag-common law na kayo. Parang ganon. So, meron na kaming isa kasi yung sweldo yung allotment ni Jeff kasi nag-work siya sa barko dati sa cruise.
sa akin na pumapasok. So, may 1 year na yon. And then, so, 1 or 2 na lang yung kulang namin. So, sabi ko, sige, try lang kasi wala namang mawawala. Kung ma-denied, process na lang ulit ako ng panibagong ng papel. Kasi maluwag pa nga nung time na yun. Pero ako nga yung naaabutan ng mga pagbabago. Tapos, nung, pinaprocess ko na yung papers niya, pinasas ko ng common law, umokay naman siya, na-approve naman kami na as common. So, kailan pala dumating si Jeff nung naayos na yung mga papel? 2017. Oh, so 3 years. Matagal, kasi dapat, ang processing lang dapat nung dati is 12 months. Tapos, naabutan yung mga refugee, priority, so, na-delay yung mga papers namin. Tapos, hanggang sa may bagong kailangan fill upan, tapos nawala yung LMO, naging Lamia, parang gano'n. So, ang daming challenges nung time na yun. Tapos, nadagdagan siya, 15 months ang total ng process namin dalawa ni Jeff. So, pero thank God, hindi na ako umulit kasi na siya pasada rin. Ang binigay namin na pero hindi na kayo evidence. Hindi ka na kumuha ng English exam or si Jeff na Ako, kumuha ko ng English exam. Si Jeff walang kahirap. So, IELTS or self-pip? Self-pip. Kasi, hindi ako ganun kagaling mag-English kapag may kaharap na tao, nauutal talaga ako sa English. Kaya, ang kinuha ko, self-pip. Ang difference kasi ng self-pip at saka IELTS. Sa self-pip, computer ang kaharap mo. Tas may time. Ang IELTS kasi, wala siyang time, pero may tao ang kaharap mo na nag-e-exam. Ganon. Tapos, sa selfie, pwede mo balikan yung mga hindi mo nasagutan. As long as may oras pa, di ba? Pero ang kagandahan naman sa IELTS kasi, pwede mo siyang gamitin sa education. Yun yung pwede mo ipasa, ganyan. So, yun yung difference nung dalawa. So, sa mga di pa nakakalam, si Jeff palang binabanggit niya, katrabaho ko yun sa ko. Baka may tanong, sino Jeff yun? Jeff to ng Jeff. Mamaya, bababayo. So, ayun na nga, nagsimula na PR na, then maayos na. So, nag-start kayo dito as like, parang ang trabaho nyo, kung ano yung nakuha yung work permit si natin. Jeff, diba? Malayo ang trabaho ni Jeff. Kasi, nung pagdating ni Jeff dito, sa small town kami, diba? Pero nandun na nga ako sa restaurant. Ang course ni Jeff is HRM Cruise Line sa Pilipinas. Doon siya nag-work sa cruise. So pares kami, HRM pagdating dito, farm hand. Farmer hand. Ano ba farmer material? Ang tawag farm hand yata. So, sa farm siya. Which is okay naman. Kasi, actually, ayaw nga, yung amo niya kasi talaga, hindi natanggap ng ibang lahi. Hindi naman dahil sa races or kasi mas tiwala siya sa mga, wala siyang tiwala sa ibang Di mo maiwasan yun kasi kahit naman ako na-experience kasi yung mga language barrier, ganyan. Tapos, nung nakita naman nila si Jeff, kasi yung asawa lang naman, yung babae talaga ang may gusto na tulungan yung asawa ko. So, nung nakita naman nung lalaki, si Jeff is okay naman makipag-usap, ganyan-ganyan, nakakaintindi naman ng English, kasi nga sa cruise nagtatrabaho, iba-iba yung kausap. Sinubukan niya. Tapos yun, all of the sudden, nagustuhan naman niya si Jeff, kaya nakuha niya si Jeff na maging farmhand. Pero yun nga, sabi nga niya, dream job daw para sa kanya ang farmhand. Kasi hawak niya oras niya, mataas ang sweldo, tas kung kailan niya gustong pumasok, overtime, okay lang, ganyan. So, ayan. So, narinig niyo na yung konting istorya ng buhay ni Jeff. Ni Dency. Ni Jeff pala. So, kay Maya naman tayo. So, taga saan ka sa Pilipinas pala? I grew up Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela, Fatima. And then, lumipat yung lola ko sa Bulacan. So, saan sa Bulacan? Bulacan niyo ako. Sa Marilao, pero hindi, Saint Anne. No, nandun din siya, parang Marilao, Saint Anne, basta malapit lang dun. Hindi ko lang siya, alam ko siya puntahan, pero hindi ko siya tanda. Kasi, Pero usually, doon ka talaga lumaki? Valenzuela. 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 Doon ako lumaki, doon ako nag-aral ng high school and, elementary high school. So, how long ka na dito sa Canada? Since February 2011. I see. 2011, nung dumating ako dito sa Canada. And like, kabaliktaran naman ako ni Dency nung dumating ako dito. Sige, kasi yung dad ko, nagtatrabaho siya sa
Crestline dito sa Saskatoon. And then from Crestline, noong una pa parang hindi pa naniniwala yung dad ko kasi nung pumunta sila dito, sabi nung nag-apply siya sa agency, I'm not quite sure kung anong agency yun kasi wala naman akong pakialam kung gano'n. Tapos nung agency na yun, sabi, makukuha mo yung may isasama mo yung family mo as a SINP program na gano'n na mag-work ka lang mga anong family years. Mga anong taon pala yun nung time na yun? Si Papa, that time, mga around, so kung kami 11, 4 years before that, mga ganun, to 7, 6, 7, ganong year. So, nung nagtrabaho siya, sabi makukuha daw kami. Parang kami naman, sabi mga 1 to 2 years lang daw makukuha na kami. Hanggang sa umabot ng 3 years, 4 years, tapos parang kami na is like, parang wala naman talaga na ganon dito sa Canada. Kasi, ang hirap kapaniwalaan kasi nga, walang binigay na ang tawag doon na down payment or placement fee, yung ganun at that time kasi kailangan talaga ng ng bansang Canada before. And then yung dad ko nagtry, tapos nung nagtry siya, nakapunta siya rito, tapos yun nga sinasabi sa amin na kukunin kami, pero kami na as anak, parang wala lang. Sige, kung kukunin, pagka hindi. Tapos hanggang sa, yun na nga, one day, tumawag yung embassy, kailangan nyo na process ng ganito, kailangan nyo na ng medical, ganyan. So, tumawag sila ng November, lipad na namin, kailangan na bumili ng ticket ng papa ko ng February. So, ang parang pinakamahirapan kami. Nahirapan kami is yung kung paano maghahagilap ng pera na gano'n. Kasi, as a family member of 6 ticket pa lang, diba? Ticket, magkano na, grabe. Kaya nung ginarab ni Papa yung opportunity na, sige, February na lang, kasi hindi ko akalain talaga naman, other than culture shock, siguro yung lamig. February ngayon is like minus 40, 45, ganun, di ba? And nung time na yun, 50 pa kasi walang ganong, yung population that time. So, lumabas kami ng airport, jacket lang namin ganito lang. As in, wala kaming other jacket na winter jacket. Tapos, naka rubber shoes, ganun yung hirap. And then, yung papa ko, wala pang car may car siya, pero hindi siya nagdadrive. So, kailangan talaga ng driver, ganun. Parang ganun kami nag-start. And then, I started working sa McDonald's 51st. Nice. Dito na rin sa area na to. So, bukas pa ba yan hanggang ngayon? Open pa naman siya hanggang ngayon. Tsaka yung mga manager ko, hanggang ngayon, kilala pa rin naman ako. So I started there as soon as na nag-land. Parang ilang weeks lang after dito. So, marami rin kababayan or marami rin Filipino at that time na tumulong sa amin para magkaroon ng trabaho. Kasi nga, knowing na isa lang ang income dito sa Canada, napakahirap. Tapos, ilan kayo sa pamilya nyo. Pero honestly, talagang panahon dati talaga, at least nalalaman ng mga manonood. Before, ang bilis makahanap ng trabaho, di ba? Exactly. Like for example na lang dun sa anak ko, pag summertime, usually, summer job, di ba? Wala, natapos na yung summer, di pa rin siya nakakuha ng trabaho. So, ibig sabihin, makikukumpara mo yung way ng buhay dati sa buhay ngayon na talagang mahirap maghanap ng trabaho. Kasi yung population nag-increase. Population na rin talaga nag-increase, tapos hanggang sa, so, hindi rin naging madali. First, yun nga, naranasan kong murahin, kasi ganun, yung sa nagtrabaho ko ng McDonald's. Kasi, like, nag-work ako sa Pilipinas, parang as, what do you call that, pakyawan, ganon. So, yung parang under the, kami noon, under the table na payment. So, doon ako nag-start, and then, sabi ko, kaya ko to. Kaso nga lang, hindi ko lang makayanin yung lamig lang talaga. Kasi, from your house, parang mga ilang metro pa ang layo para lang maglakad para sa papunta ng work. Pero summer naman okay naman kasi nakakapag-bike. Pag sa winter lang talaga mahirap. Or else like mauubos lang talaga yung sahod mo sa sa pagkakab. Tsaka usually naman talaga dito kung hindi ka mapili sa trabaho. Talagang marami siya. Kaso nga lang ay medyo humihirap na kahit sabihin mo hindi ka mapili sa trabaho,
ang hirap. Di naman totally sobrang hirap. Di katulad lang ng sobrang dati na madali. Magpasa ka lang ng resume. Exactly. Oh, di ba? Oo. I have that one experience actually. Nag-work ako ng Tim Hortons ng gabi. Tapos sa umaga nag-work nag-work ako ng McDonald's ng gabi. Sa umaga naman Tim Hortons. Kasi dumating ako dito, landed immigrant, and then ako as a single mom. So yung partner ko still nasa Pilipinas at that time. I see. So nung dumating ako ng 2011, sumunod siya not until 2016 na. So matagal-tagal din. Pero personal choice. Diba? Yeah, personal choice naman yun. Pero sa inyong dalawa, sabay ko na kayo tatanungin. Sa tingin nyo, yung naging buhay nyo sa Pilipinas is malaki ba yung difference nung nandito na kayo sa Canada? Yung dating, kumbaga ba, yung trabaho nyo dati, sa tingin nyo, ano yung ma-i-share nyo dun sa mga manonood na mas maganda ba dito talaga sa Canada kaysa nung nasa Pilipinas pa kayo? Sa tingin nyo lang. For me, I get, kasi hindi naman ganun ka talagang as in like a business tag dito, or nag-work talaga ako ng Monday to Friday doon sa Pilipinas. So, like for me, I can say na mas maganda dito. Maraming opportunity, maraming community na pwedeng tumulong sa kanila. Ganun. Lalo na mga what do you call that? Newcomers. Yeah. Yung sa akin kasi iba yung story ko naman Kasi yung story ko sa Pilipinas, though naman na sa in terms ng pera, mas malaki yung pera dito sa Canada. Sa Pilipinas kasi, paano ko ba sasabihin? Parents ko kasi meron medyo, na sila, may negosyo naman na sila sa Pilipinas. Kumbaga, bala ka kung sasaluhin mo to, bala ka kung mag-explore ka ng sarili mo. Matigas lang talaga ulo ko. So, nag-explore ako ng sarili ko, iniwan ko sila sa Pilipinas na doon nung una, ayaw ni tatay pumayag. Kasi nung nag-Singapore ako nung una kasi, homesick ako noon. Na-culture shock ako sa Singapore. Tapos, sabi ko, uwi na ako, ganyan. Ang mami, handa lang magbayad ng fee talaga nung time na yon kasi para makuha lang ako, para tumigil na ako umiyak, ganyan. Tapos, pero, sabi nga nila, paano mo mahayaan yung anak mo na kung bawat iyak niya, tutulungan mo. So, pinabayaan ako ni mami. Tapos, kaya nung bumalik ako ng Pilipinas, nung nalaman nila magka-Canada ako, sabi nila, sigurado ka ba? Kasi hindi na kita masusundan sa Canada. Mas malayo yan. Hindi katulad ng Singapore na nung umiyak ka, pumunta na lang kami, ganyan. Tapos, sabi ko, hindi, decidido talaga ako. Kasi yung para sa akin, may gusto kong patunayan. Na hindi lang, basta dahil sila mami may negosyo na, kumbaga, kaya ka lang naman meron kasi may negosyo yung magulang mo, ganyan. So, parang gusto ko mag-iba ako ng path. Ayoko nang, dahil kasi sa Pilipinas, ang tingin lang sa akin, anak na yan si Ali, anak na ni Ariel. Kasi may sarili kang pangalan. Gusto ko. Ayoko lang na umasa lang sa kanila ng ganito, ganyan. Pero in terms talaga ng pera, mas malaki talaga dito sa Canada. Tsaka sa mga medical, health, nagbabayad pa dun sa Pilipinas, diba? So, ayun mga kamama, puputulin ko muna yung buhay Canada natin. Siyempre, sisimulan na natin yung mga bagay na in-explore nila dito sa Canada na magpapa-inspire sa mga manonood na talagang kailangan mo talagang dumaan ka muna sa butos ng karayom bago kayong dumating ka sa point na eto na, medyo umaangat-angat na ako, medyo parang kinakaya ko na, kumbaga, di ba? Sa pagkadapa mo dati, nakakatayo ka na. So, ngayon, sisimula natin ngayon, yung sa Prince for Keeps na ni Dency. Pero, syempre, ikukwento na rin niya muna, saan ba nagsimula yung business nyo? Okay. Kasi si Jeff, mahilig talaga siya sa business, yung asawa ko. Ako kasi wala talaga akong, kahit business-minded yung mga magulang ko, hindi ko siya naman. May ganun naman daw talaga, diba? Tapos ngayon, pero, kaswertihan ko lang yung napangasawa ko, siya pala yung business-minded. So, from Stoughton, nag-iisip na kami ng mga gusto namin gawin. Kasi ayaw lang, hindi na, maganda naman sa Stoughton, sa small town. Kaya lang kasi parang ako may gusto pa akong gawin na mag-aral, ganyan. Tapos si Jeff gusto niya mag-business, ganyan. So, pagpunta namin dito ng 2018, may gusto na si Jeff na gawin na business, pero hindi pa namin alam kung ano. Kasi, ang una niyang naisip is yung business namin sa Pilipinas na which is yung printing press.
nadadali niya dito sa Pilipinas. Pero nung dadalhin sa Canada. Sa Canada, oo. Kasi yun yung business, yun yung alam niya pasikot-sikot na business sa Pilipinas So nung nag-iisip na kami, nandito namin sa Saskatoon noong 2018, naisip niya, nung nag-research siya, mahirap na yung mga supplier, kailangan pa niyang gano'n. So, erase yung dati naming business. Meron siyang hobby na photography. So, noong una, hobby lang niya talaga. Gusto lang niya mag-picture. Kahit nasa Pilipinas pa kami, picture lang siya. Tapos, hanggang sa bumili siya ng camera dito. Tapos, picture siya. Yung mga una naming client, mga kaibigan namin, libre pa yan. Kasi gano'n naman nag-i-start, diba? Pakain lang kami, masaya na kami. Nahiya kami maningil. Lalo na sa mga kaibigan. Yung mga kaibigan namin, sila parang training grounds yun dati ngayon. Kasi parang sila na yung model, mga ganyan. Tsaka portfolio na rin. Oo, portfolio na rin. Pero nung time na yun, walang plano si Jeff mag-business. Kasi gusto niya mag-business pero hindi niya pa alam kung ano yung business niya. So ngayon, yung inumpisa namin sa mga kaibigan, yung mga kaibigan namin, syempre, sila nagpupush kami, i-business niya na yan, ganyan. Kasi sayang naman, nag-effort si Jeff, ganito, ganyan. Tapos, ang daming gustong magpa-picture, ganyan. E di, naisip niya, oo nga, sige. So, noong una, pa siya, naniningil lang siya, pero maliit ang, singil lang. Tapos, bahala ka kung donation, baga. Ganon. Tapos, nung nagtagal na, may nagsabi na sa amin na, ba't hindi mo ipa-register? Pero wala pa kaming alam na pag photography ka pala, hindi mo naman kailangan talagang magpa-register ng business. Kasi parang basta sa mga legal act na yan na gano'n. Tapos pero pina-register niya pa rin. So sige, na kami na meron na kaming business na photography, umaanday na. So 2018 kami pumunta dito, siguro mga year 2019 kami nagpo-photography na ganyan. Tapos, all of a sudden, concert yun ni Jaya yata nagulat na lang ako kasi meron na pala kaming photo booth. So, hindi mo alam si Jeff ang nag-set up? Hindi ko alam. Kasi, kasi siguro dahil kasi mahirap nga, sabi ko sa inyo, mahirap mag-asawa sa business, di ba? Kapag halimbawa, siguro sinabi niya to, ako si Contrapelo. Bakit may business ka ganyan? Wala naman tayong pera, ganyan. So, nagulat na lang ako, meron na siyang nasa isip pala na gusto niya mag-photo booth, ganyan. Na which is, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung idea na gano'n, na mag-photo booth siya. Which is, okay din naman kasi pa rin naman sa photography. I think pagka once na business-minded ka, Ang una naming photo booth, kinuha niya pa sa Pilipinas. Yeah, which is in Tronix ata yun. Tapos, kasi diba Tronix is parang sa photo studio siya sa Pilipinas, diba? Tronix siya. Tapos parang, syempre mahina na rin yung mga sa Tronix. Nag-expand na rin sila. So, may kumausap kay Jeff from Tronix. Tapos, in-offer nga na, ganito. Yun yung una naming photo booth na, mano-mano. Oo. Tapos ngayon, which is okay naman yung Tronix. Yung pala, kaya niya binili yung Tronix, yung photo booth na yun, is para pag-aralan. Yung nasa loob nung yung mga yun. Ayun, tapos doon na siya nag-start, nag-DIY siya. Ginawa niya lang yung unang photo booth namin, classic, which is lahat yun, gawa lang ni Jeff. DIY lang niya. Lahat ng nasa loob, lahat ng apps, lahat ng pati yung box, sa kaibigan namin galing yung box, siya lahat gumawa nung nasa loob. So, nag-start na kami dun sa classic photo booth. Tapos nagulat na lang ako, meron na kaming classic. Tapos nagulat na ako, may dumarating na malaking box, which is yung mirror booth. Mirror booth, yeah. Tapos, yung kaibigan ni Mayana, nagbenta siya ng 360. 360, yeah. Which is, kay Mayana niya ino-offer noong una. Pero dahil... Kasi parang akala nila, business ko yon dahil sumasama na nga, yun na nga. So,
dahil kakasama ko sa kanila, dahil empleyado nila ako na nag-ano ko parang photo booth attendant at that time. Tapos nagde-decor na rin ako nung time na yun eh. Sabi ko, sige ako na mag-decor, mag-aayos ng ganon. So parang from then nasimula yung business ko. Sinabi ni Kuya Jeff sa akin, one time nagkukwentuhan lang sila about their business. Tapos all of a sudden sabi niya, bakit hindi ka na lang mag-business, magtayo ng business na ganyan. Tapos sabi ko, ano naman i-business ko? Sabi niya, ikaw na yung mag-aayos ng decoration, ng ganon, para sa tawag dito, para sa namin, sa photo booth. So, yun lang yung start nun. Pero, before pa nun kasi, is yung, maliit pa yung kids ko, ako na talaga nagde-decor, hilig ko na talaga siya. So, parang, na ako nun, parang, wannabe na gusto na talagang So, doon nagsimula yun. So, from kay Jeff na idea niya. Parang lang kayo, nagpa-photography lang kayo noon. Tapos naging photo booth. Tapos lahat ng halos mga party dito. Tapos lahat na rin ng machine, kinuha na rin namin. So, from the classic mirror booth and then the 360 booth, meron na rin kami. So, ngayon, parang ang dating after nung mga pangyayaring iyon, nagkausap din kayo. So ngayon parang ang dating naging parang mag-tandem kayo in a way na tulungan kayo. Pero ang nangyari nung time na yon, dahil nga siya nagde-decor lang siya dun sa mga photo booth namin. So pinupush na namin si Jeff lalo na mag-business na rin siya. Pero which is hindi decoration ang nasa isip ni Jeff. Ang gusto ni Jeff mag-co-org ka. Which is yun kasi yung medyo kulang dito sa may mga co-org na mga puti, mga coordinator, event planning na mga puti, pero bihira sa mga Pilipino. So, pinusya ni Jeff na, sige, ganyan. Noong una, ayaw niya pa, ganyan. Kasi nga, knowing na I have 3 jobs, na talagang may tatlo akong trabaho, tapos papasukin ko pa to. Sabi ko, hindi, okay na nagkakachismisa kami. Kasi kami ni Dancy, nagkakilala kami sa work as a registration clerk sa hospital. Sa hospital. Oo. Tapos, noong una, ilang pa siya sa akin. Hindi ko alam ba't ilang pa siya sa akin. Tapos, hanggang sa, hindi namin alam, magiging magkapit-bahay pala kami. Kasi nagkakwentuhan na. Sa sobrang haba ng kwentuhan, yun nga. Sabi ko, doon ka na lang, may, try mo yung sa area namin. Lumipat kayo doon. Maganda din doon, ganyan. Which is dito nga sa Lawson. And then, after that, yun nga. So, pinupush na nila ako na mag-business, mag-register. Sabi ko, wala naman akong alam dyan sa sa pagbi-business. Tsaka parang hindi ko naman din kaya, knowing na may 3 akong trabaho, nanay ka, diba? Parang lahat na, yun na yung papasukin mo. Superwoman. So, pero dahil nga, makulit nga kami. Sobrang kulit. Na-register siya. Ang business namin, hindi kami tandem or hindi kami partner. So, kami, separated business pa rin kami. Sole proprietorship pa rin kami. So, iba pa rin yung Prince for Kids, iba pa rin yung The YXE Fairies. So, minsan tauhan ko siya, minsan tauhan niya ako. Parang tulungan. Tulungan tapos, lang. pagka kailangan ng refer, i-refer niya ako. Pag kailangan ng i-refer ko siya, ganyan. Ganun lang yung ginagawa namin sa business namin. Kaya ngayon, nabuo yung YXE Event Org. Yung so, yun pala, paki-explain niya nga pala yung YXE. So, yung YXE Event Org is, so, may photography na kami. Ako yung event planner, event coordinator na rin ng group na yon. So kunyari magpapa-birthday ka, usually ang mga na-handle ko na is yung birthday parties, weddings, yung palang yung mga na-handle ko as of the moment. Meron din kaming what do you call that, corporate last year nung time na yon. So from set up the backdrop and then yung mga subcontract, yung mga catering, cakes, photographer, sounds, light and music, and photo booth, souvenirs, yung mga ganon. So, para siyang all-in-one shop na rin siya. So, one-stop shop. One-stop shop. Meron kaming website na www.theyxeevent.org.
yxevents.com. So, pag chinek niyo yung website namin, hindi pa siya fully furnished kasi nga si Jeff lang din yung gumagawa ng website. So, pero makikita na nila yung idea. Tsaka pwede na rin kaming i-message doon to get a quote. Kasi actually doon kami nakakuha ng mga corporate talaga sa website. Tapos yun nga, gaya ng sabi ni Mayana, it's a one-stop shop na everything you need sa isang party is nandun na. Tapos it's hassle-free na siya. So wala na kayong intindihin, just stress-free, hassle-free. So just like you're gonna show up on your own on your own events na knowing naman kasi like for me, especially for me, your hard-earned money, you wanting to be tag dito worth it. Yeah. Pero subok naman siya honestly. Sa lahat ng mga birthday parties na pinupuntahan namin, sila talaga nakikita namin. Lagi silang dalawa. Pakalat-kalat sa sasya ko. Sa pagpunta ng party, alam mo na kung sino yung magka-clown, kung sino yung mga... Kasi nga, syempre, di naman kalakihin yung Saskatoon talaga. Kumbaga, kilala mo yung mga tao. Pero syempre, most of the time, pag may mga parties na kami napupuntahan, silang dalawa yung nakikita natin. So, yung pala na lang, pwede nyong... tag dito. Ano ba yung mga tag dito? Yung sa mga event planning niya, ano ba yung mga usual niya? So, meron kaming mga package. So, from, for simple backdrop, meron kami. And, backdrop with, full package. Yun nga, yung may photography, included na rin yung event coordinator and event planning. So, magkakaiba yun. So, event planning is like, from the vision of the parents or like the client into forming the events. And then yung event we have event on the day event coordinator, which is na nandoon kami throughout the day na making sure flawless lahat ng ng mangyayari sa event nyo. So yung plan, meron kaming package na rin na ganun na all in one. We have subcontract sa mga what do you call that? Catering and then cakes and host. We have sound system as well. So yun. Lahat. Pagka katulad nga na sinabi ni Dency, just go to the website and then from there you can browse na kung ano yung mga kailangan ninyong services sa YXE. Yeah. Tapos nga pala, mayroon kaming mga upcoming project this 2025. Okay. So, meron kaming mga sa June, yung mga gustong magpakasal na low budget, pero gusto nila is intimate and elegant yung magiging result ng wedding nila. So, meron kaming pop-up wedding na tinatawag this coming June 22nd. Yung details, you can contact us, especially Mayana, the YXE Ferries or YXE event. Doon, ibibigay ni Mayana yung mga details na... So, yung mangyayaring pop-up, so, ano yung difference niya sa regular, wedding? So, alam niyo naman kung gaano kadugo ang pagpapakasal dito sa Canada. Sobra. From the kukuha kayo ng registration nyo, maghahanap kayo kung saan pwedeng kumuha, yung mga ganun, mga venue, kung sinong lalapitan ninyong officiant or like sa simbahan. So, from there, kami na lahat. So, ang gagawin mo lang, making sure mo na mag-show up ang partner mo doon sa event na yon. And then, beauty rest. Beauty rest the day before your, June 22nd. And then, show up there and then, so, nandun na yung ceremony, isang venue lang siya, pero nandun yung ceremony, and then we have those traditional cake cutting as well as a champagne toast. So nandun na siya lahat. May photographer na rin kami, meron na rin yung parang all-in-one package na siya na mangyayari. So like yung pop-up wedding na yon ginawa namin kasi knowing na marami ang nag-aas and it says only for $3,999. Yeah. So, murang-mura na siya. Murang-mura lang yon.
Pero For the, pag-isipan nyo rin yung pagpapakasal. Yun naman yun. Ay, parang wait lang, may nagre-relax. Hindi, joke lang. Parang wait lang, napilitan ba? Madali lang magpakasal, pero make sure, pag nagpakasal kayo, papanindigan nyo. Oh, yes, exactly naman. Kasi Not parang bad, diba? hindi laro-laro ang kasal. Pero not bad yung price na inaano nila. Kaya talaga ano siya. 3,999. Nandun na lahat. All-inclusion na siya, except dun sa catering. Basta yung details, nasa Just message website us, for the details. So may ano pala, sabihin nyo pala yung phone number, or just in case na may kukontak sa inyo, pwede mo. For sure, 306-491-1781. Again, 306-491-1781. So, ako nga po pala si Mayana. And follow our page po. Yun. We have Prince for Kids. And meron din kami Prince for Kids for photo booth. Yeah. Tapos, you can call or message us. Bali, Dency or Maria at 639-994-1858. Yeah. And yung kay Jeff is 639-994-1848. Tapos, yun nga, yung website namin, which is www.yxevent.com. Baka next vlog, baka pwedeng pakilala na daw si Jeff. Oo. Kasi parang, Sa next vlog, marami na curious kung sino daw si Jeff. Sino ba si Jeff? Na laging nasa topic. Jeff or Jason? So, sana mga kamao, marami kayong nakuwang kaalaman ngayong araw na to. At sana, na-enjoy nyo itong vlog na to. Kasi ako na-enjoy ako. Nakita mo naman yung setup namin. Alam mo, kasi usual pa nagbablog ako sa labas lang. Lalakad-lakad lang ako. Tapos minsan, kung saan na lang ba, matapatan lang doon, no? Katulad nito, parang, di ba? Pinaganda. At saka, ano nga pala, pinagandaan ni Jeff. Si Jeff na naman. Prince for Kids nga pala, meron kaming indoor and outdoor photography. So, meron kaming studio talaga na nilalaan. So, kasi. And again, thank you kuya sa thank you so much. Thank you, Kamamaw. Follow Kamamaw. Yeah, it's a pleasure for me na makausap natin yung mga Pilipino dito sa Saskatoon. Pero sana kung malalayo tayo ng konti, walang problema sa akin. Basta ako ma-share ko lang yung buhay Canada dito, and at the same time, mapa-inspire ko yung mga tao, yung mga kabataan na magsikap ng mabuti. Hindi lahat ng bagay is makukuha ng basta-basta. So, lahat ng bagay pinaghihirapan yan. So, maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw. Thank you!